Hello mga mare, walang nagtatanong pero dito na nga kami ulit ni Ellie sa backyard para nga siya ay magpa-araw at ito nandito na nga din si Tortilli. Siyempre kaaga-aga ito nga at mamubisit nga ulit si Tortilli. At tingin nyo, darating pa kaya ang araw na magbabati nga itong dalawa na to. Ito kasing si Ellie ay hindi nga lumalaban ay kabait nga na bata at ito ay naawat ko nga si Tortilli. Iniharang ko na nga yung kamay ko at huy, ako nga ang kakagatin o di napalo. Ay dahil pakialamera nga daw ako, ito nga daw chinela si Boss underscore mapagmahal 143 ang kanyang dadalihin. Ay, apo, Diyos ko, Tortilli. Talagang malalagot ka. Lagot ka, sige. Lagot ka, papa mo. Kahit anong takot mo nga kay Tortilli, ay hindi talaga siya maglulabay at talagang hahabulin pa nga ako. At sa pangkukonsumi nga sa akin ni Tortilli, ito namang si Ellie ang nakikinabang nga. Dahil ayun nga daw, ay pwede nga daw siya makipagbilad nga daw dyan ng payapa. Kaya nga habang ang tsinelas ni Boss underscore mapagmahal ay minumukbak ni Tortilli, ay sige lang daw, sabi ni Ellie. Ay talagang napiko na nga din itong si Ellie kay Tortilli. Nagulat nga ako at bigla na nga pumasok ng bahay at bog siya. Ay bigla nga nasa second floor na. Nakagalit ako nga ng konti dahil hindi pa nga ako siya nakapagpunas ng wet. Alam nyo, si Ellie talaga ay ututin din kung minsan. Sino yung umutot? Ellie? Utot ka? Ay, hindi. Ay, hindi, ako na lang. Baka ikaw. Baka ikaw yun. Ay, bititit nga mga mare ko. Ay, napagsabihan pa nga ako ni Ellie na bintangera nga daw ako. Ay, wala naman akong no choice. Kaya nga sabi ko, ay sige na, ako na ang umutot. Ang batang si Ellie talaga ay gustong-gusto nga doon niya nagkatambay nga dito sa aming kwarto. Basta nasa kwarto nga namin si Ellie ay talagang nakapampers yan. Siyempre, ipopeso nga ng ganyan at mag-vroom-vroom. Mukhang nahuli nga ni Ellie na akong ay nagbibideo. Kaya nga, ayun o, napatingin na nga lang siya sa akin. At ayun, siya na nga lang daw ay mag-iinat na nga daw muna. Kaya cute ba tuting nga talaga ni Ellie. Totoo lang mga mare ko, ay inaantay talaga ako ni Ellie na ako nga ay matapos ng gumayak dahil lalabas na nga kami. Nung tapos na nga akong gumayak at alam nga siguro ni Ellie, kaya nga ito't lumapit na nga ulit sa akin para nga sabihin, tara na. At ito na nga mga mare ko at nasa labas na nga kami ni Ellie. At walking lang talaga kami dito nga sa aming neighborhood. Alam nyo, napapansin ko na nga kay Ellie ay nagiging mahirap na nga siya papasukin nga sa loob ng bahay. Kaya talaga pauwi na mga mare ko yung tipong nandito na kami sa bahay ay kabagal lang lumakad. At dini nga sa aming backyard mga mare ko ay muntik na nga akong isahan nga nitong si Tortilli o ay nakita kasi ang pagkain nga o yung garapon dyan. Ang tortulets nga talaga hindi na nga din makapag-antay nga sa kanilang pagkain. Ay ay kitang-kita nyo naman. Lumapit na nga din si Tortilli kay Tortilli para sabihin, huy, syunga ka ba? Sit. Sit. Good boy. Stay. Stay. Ellie, stay. Stay. Talagang wititit nga mga mare ko at mabait talagang kausap itong si Ellie nga. At dahil wala pa nga din yung bago nating in-order na pakainan nga ni Ellie na elevated, ayan nga at ginawan ko nga muna ng paraan konti. At wait ko din alam kung ano pang ginawa ni Ellie dahil nandito na naman nga siya sa aming kwarto. Ay, ewan ko, natanggal ang pampers. Sa sobrang lambing nga ni Ellie, sabi nga niya, isatabi ko nga daw siya mag-vroom-vroom. At kinabukasan nga mga mare ko, pumunta na nga pala kami ulit ng shelter para nga makibalita kung ano na nga ba ang gagawin kay Ellie. Biligan na nga din kami ng schedule dito kung kailan nga i-neuter nga itong si Ellie. At ang sabi nga yung isang mata nga ni Ellie ay kailangan nga daw operahan dahil bulag na at baka nga magkaroon pa ng mga infection, ganun. Totoo lang mga mare ko, ay nalungkot nga talaga ako ng bonggang-bongga. Dahil syempre ay naawa nga ako kay Ellie. Pero at the same time, masaya ako kasi alam ko ito nga ang mas makakabuti nga kay Ellie. Kaya sana nga yung story nga ni Ellie ay maging leksyon nga para sa mga gustong mag-alaga ng aso at sa may mga may alaga ng aso. Na ang mga aso at pusa at kung anumang mga hayop na gusto nating alagaan na hindi mga laruan ang mga yan. Yung tipong nandyan lang sila at kinakatuwaan natin. Tandaan din sana natin na responsibilities ang mga iyan. Na kung sana ay mag-uuwi tayo ng hayop sa ating mga pamamahay, sana ay kaya natin silang ituring na bilang pamilya. At kung hindi, ay sana iwag na natin silang dalhin sa ating pamamahay. At ito nga pala mga mare ko, nandito na nga pala kami sa parking ng gym ni Boss. Noong mga oras nga na to mga mare ko, ay medyo emotional nga ako at nainis nga ako dun sa previous owner nga ni Ellie. Pero para saan pa ba yung inis ko, wala naman na din tayong magagawa. Salamat na lang din ako na sa amin nga inihatid ni Mama Dog si Ellie. Kaya nga para nga mawala ang stress ko, ito nga at magpapapawis nga kami ni Boss. Pa high intensity kinemirit mabam nga ang aming workout ngayon. Ay dito nga sa workout ito mga mare ko, dito talaga nanginginig ang aking mga tuhod, mga binti, ay lahat na. Ay mainam din kasi yung mga workout ito mga mare ko kung gusto mo talagang pumayat. Pagkatapos nga namin mag-workout ni Boss, dito na nga kami kumain sa pho. At ayan, ito nga ang aming appetizer. At ayan na nga pala ang aming hapunan mga mare ko at tara na't mangan tayo. Nakakatuwa nga tuwing uwi na nga kami ng bahay, may bata na nga sumasalubong at pagka-cute-cute talaga. Ito nga, dinilisan ko na nga ulit si Ellie at sinabi ko na nga sa kanya yung balita na gagawin sa kanya. Sabi ko nga, wag din siyang mag-alala dahil nandito kami ng papa boss niya para sa kanya. Nakinig naman nga ang bata at lumakas nga ang loob, kaya nga ito't naglalaro na nga siya. Pag-akyat nga namin ng kwarto, ito nga nakikipaglaro nga sa kanyang papa boss. Talaga nakikipagkulitan nga din kami dito kay Ellie. Sabi ko nga kay boss ay ilipat-lipat nga niya ang kamay niya. At sa tuwing ililipat naman ni boss ay talagang lumalapit nga si Ellie at para bang sinasabi niya na, huy, himasin mo ako, lambing-lambing, ganon.
Ay, kita nyo mga mare ko, ay talagang sinusunggaban nga niya, oh. At ang batang si Ellie nga ay talagang nagpapakamot pa, oh. Kita nyo, oh, para bang nakangiti pa siya. Wala na nga nagawa ang boss dahil ayun talagang for the sunod na nga si Ellie, oh. Ay talagang nakakatuwa nga din naman at ayun, bug, shumilata na naman nga. At dito nga mga mare ko, naisipan nga namin i-observe nga ang mga mata nga ni Ellie. Yung kaliwang mata nga na yung may issue at yung kaliwang mata niya, syempre ay nasa kanan nga ng inyong mga screen ngayon. At yung mata nga na may issue, parang hindi nga nagre-respond o hindi nga nagkukundap. Kung kumundap man ay madala nga, tapos ay hindi nasunod. At ayan, kita nyo. Pero kapag kayong kabila nga yung ginaganon ay sumusunod nga agad. At sa personal din talaga mga mare ko, ay alam mo talaga na iba nga ang itsura ng mga kaliwang mata nga ni Ellie. Pero okay lang yun mga mare ko dahil ang sabi ko nga kay Ellie, special siya. At hindi mababawasan ng issue na yan ang pagmamahal ko nga sa kanya. At syempre nagpapaboss din niya. At syempre kayo din. Ay, diba mga mare? At yan lang muna for today's vlog mga mare ko. Thank you for watching and see you guys in our next one!